Good evening sa inyo mga kalapatids, maligayang pagbabalik muli dito sa ating munting tambayan, Chocobolov TV. Napanood nyo yung ating nakaraang episode, kanina lang yon mga kalapatids, nabitin tayo sa ginawa nating pagsiself-toss kasi nga sinalubong tayo ng malakas na ulan. Hindi natin nakuha yung hinahanap nating exercise para sa ating mga alaga. Kaya ngayon, magsasampa tayo, maglo-load tayo mga kalapatids. Sa pagkakataong ito, isasabay natin si Somba at si Jessie dun sa kabilang club natin na nilalaruan. Kaya lang ang direksyon nun mga kalapatids ay pa-south. Binangonan, Rizal. Malapit-lapit lang yan mga kalapatids at ang purpose lang naman natin ay makapag-exercise sila at makapagpagpag ng maayos. Kung hindi kasi natin gagawin yon mga kalapatids, medyo mahaba-haba silang nakatenga dun sa track mula basketing ng Biyernes hanggang sa Liberation Day ng Linggo. Kaya eto mga kalapatids, isasampa na natin sila. Isasabay na rin natin yung dalawang ibon natin na si Naruto tsaka yung kapatid ni Angel, kasi yun ang napipisil nating ilipad sa south mga kalapatids. Nandito na yung ating apat na ibon, si Jessie, si Somba, si Naruto tsaka si Tifa. Daling ko na sila dun sa loading station at bukas ng umaga, ayan, abangan tayo dito sa ating tambayan. Kita-kits mga kalapatids. The next day. 6:30! Release! Good morning sa inyo mga kalapatids. Ayan, maaga nga tayong umakyat ngayong araw ng Biyernes dito sa ating munting tambayan dahil aabangan natin yung ating mga ibon na isinampa natin kagabi doon sa isang club, MMPC. At ang bitaw nun mga kalapatids, Binangonan, Rizal. More or less 30 kilometers air distance lang naman yung babagtasin ng ating mga alaga. Ang balak sana ngayong umaga ay magsi-self-toss tayo. Buti na lang merong sampahan dun sa kabilang club natin. Kahit pa south yun mga kalapatids na kanubi, walang problema. Doon natin makikita yung galing at orientasyon ng ating mga alaga, kung kaya nilang umuwi sa lahat ng direksyon. At ganoon din, dire-diretso na rin tayo sa paghahanda para mamaya sa basketing doon sa BBC Manila. Kaya samahan ninyo ako mga kalapatids, tutok lang dito sa ating munting tambayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para nang sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Bilad ko muna yung ating mga alagang inakay para ma-reactivate yung kanilang mga vitamin D na nasa kanilang sistema na makakatulong sa pag-develop ng kanilang pangangatawan. Ito yung sa atin, no? Yung tiso yung ilong. Ayan, at medyo dark yung kanyang pagka-gristle. Samantala dito naman yung sa ating kaibigan kay Sir Paul, yung itim yung tuka. At mas light yung kanyang kulay at white feather. Bilad muna natin sila dyan ng ilang saglit at pakakainin ko muna yung kanilang mga magulang. All set na tayo sa ating ibibigay na patuka sa ating mga alaga kapag dumating sila. Gayon din yung ipaiinom natin sa kanila. Time check tayo mga kalapatids, alas 7 na ng umaga at hanggang ngayon wala pa rin yung ating mga alaga. So sasamantalahin ko pa pagkakataon para linisin yung kanilang kulungan. A few moments later. Mukhang may nagdapo sa bubong natin mga kalapatids. Subukan natin tawagin kung sino. Yahoo! Ay nako, si Jessie mga kalapatids. Unang dumating yung ating ibon na si Jessie. Pasukin na natin yun. Pasok. Ayan, 7:05 dumating yung ating ibon. Bigyan na natin ng tubig to mga kalapatids para makainom na. Ayan. Meanwhile, ayan si Somba. As expected mga kalapatids, siya yung pangalawang dumating. So bigyan na natin ng reward dahil nga pumasok dito sa ating kulungan. Natapon pa. Oh, ito yung natapon. Oh, right? So uminom ka na dyan. So yung dalawang ibon natin na wala pa, si Naruto at saka si Tifa, expected na mahihirapan yun, matatagalan yun dahil unang training pa lang nila ngayon mga kalapatids. Bagamat nahagis na natin yun sa mga nakaraan, pinapahagis natin, pero hindi pa talaga nagsisimula yung training nila mga kalapatids. Kaya expected na medyo matatagalan yun, lalo na si Naruto dahil nga mataba
yung kaniyang pangangatawan. Tiwala naman tayo na kaya nilang umuwi, at kung hindi sila makakauwi, parte pa rin yun ng ginagawa nating sistema sa pagpili o pagsala ng ating mga alaga. Ayan, ibon na yata natin ito mga kalapatids. Uy, ang galing nito. Ano kaya to? Lupit mag-take off. Nag-slow mo. Papasukin na natin yan. Patuka na sana tayo mga kalapatids. Kasi nga, maaga yung yung basketing ngayon mga kalapatids. Kaya, ayun, eto, maaga tayo magpapatuka sa ating mga ibon. Pasok na. Ayan. Halos konti lang yung pagitan nila ni Zomba. So magpapatuka na tayo mga kalapatids. Yan, sige. Isiguraduhin natin na matuka nila yung mga dapat nilang matuka. Kaya hindi natin isasabay-sabay. Gaya pa rin nung nakaraan natin ginawa mga kalapatids. Pautay-utay yung ating gagawing pagbibigay sa ating mga alaga. So ang kulang na lang natin ay si Zomba, taba. Ayan, pampagana muna. Uminom muna ng tubig. Itong ating ibon na kauuwi lang, si Tifa. Pus agad mga kalapatids, kaya lagay na natin ulit. Kalat natin. Yan. Pangalawang takal. Yan, pangatlong takal. Oh. Di banat. It's pati yung mga barley, hindi nila pinatawad. So ibig sabihin, gutom pa yung mga yan. Maglalagay pa tayo. Oh, ito pang-apat. Ayan. Medyo namimili na sila mga kalapatids. Pero okay lang yan. Ito panghuli, pang-5. Ayan. Okay. Importante itong dalawang ibon natin na si Zomba at si Jessie. Ayan mga kalapatids, makikita nyo, nilalampasan na nila yung mga barley. Pag nakita nyo yan mga kalapatids na kanubi, indikasyon yan na goods na yung inyong mga alaga o had enough na sila. Magandang indikasyon yan mga kalapatids na kanubi para maiwasan yung pagiging overfeed ng inyong mga alaga. Pero sa nakikita ko, okay pa naman dahil hinuhuli lang talaga nila yung barley pero inuubos pa rin nila. Hayaan na lang nating ubusin nila yan, then mamayang tanghali ipapatukain uli natin sila para ma-encourage sila na uminom ng maraming tubig mga kalapatids. 7:34 ng umaga at hanggang ngayon wala pa rin yung ibon nating si Naruto. At alam nyo naman yung Caracas nun mga kalapatids, pahuli-huli yun eh. Yung 30 minutes na liparan, ginagawa niyang 30 hours eh. Yung matatandaan ninyo, yung nakaraan, yung hinagis natin yung sa Sukat, Paranaque, di ba? Baka gano'n na naman ang gagawin niya mga kalapatids. Kaya wag na nating hintayin yun dahil mamumuti lang yung ating mga mata. Samantala eto, yung ating mga alaga, babalik ko na to doon sa kanilang mga magulang para masubuan na. One eternity later. Ayun, dumating ka din. Pahuli-huli ka talaga. Ba talaga pagbida, ano? Pahuli-huli. Pasok. Yun, ayun mga kalapatids, pumasok. 7:40 ng umaga. Okay mga kalapatids, so yan muna ang update dito sa ating munting tambayan. Patuloy ko pa rin ihahanda yung aking mga alaga na si Jessie, si Zomba at saka si Jessie sa buong araw na ito hanggang sa mamayang i-basket yung ating mga ibon. At sana mag-perform ng maayos yung ating mga alaga sa darating na linggo sa second lap para nang sa ganun makabawi-bawi naman tayo. Kung nagustuhan mo ang video, pindutin mo na ang like at mag-comment ka na rin. At kung ikaw na nanonood hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, hit mo na notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Paki-follow ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakakupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!